And we are back here on ABS-CBN Sports and Action. Papasok po tayo dito sa ating second quarter. Ayan, nakikita nyo. Smiling faces all around here at the Phil Oil Flying Bee Center. Katamis ng ngiti na nagbibigay inspirasyon siyempre sa ating mga players. Again, this is the battle between the Perpetual Health Altas against the EAC Generals. Kaya nga naman ang mga team bahay dyan, pumunta na kayo dito at sumali sa Team Arena para masama kayo sa mga segment dito ng ABS-CBN. Tama ka dyan, Mikey, maaga pa. Nasa second quarter pa lamang tayo at meron pa silang dalawang laro na abutan pagkatapos na ito. Maya-maya, I'm sure dadami na naman ng tao dito. Magaganda yung mga laro natin as we see itong natawagan ng traveling. Itong EAC. Corilla ang natawagan doon sa Diwa. Wala yung layup niya. Matakbo ang mga general. Unsaya gives it up to the birthday boy. Corilla goes for 3. Corilla makes that 3-point bomb. Yun naman pala ang gusto niyang gawin kanina. Nahuli lang siya doon. Pero itong possession na to, sinigurado niya maibabato niya at maititira niya yon. At na-shoot naman doon ni Corilla. Down 3 na lang itong EAC. Good start to the quarter. 16-13 ang ating talaan. Oliveria, double team. Goes to Dizon, goes to Howe. Count the basket plus the foul para dito kay Jack Howe. Again, itong pasa ng Perpetual, lumilitaw yung chemistry na pinapakita nila dito na nakakakuha talaga sila ng easy baskets sa pagkakataong ito. Basket and the foul pa para dito kay Howe. Samantala, punta muna natin si Sarah Carlos. Sarah? Gustong-gusto ng Perpetual Health Altas to be part of the top 4 this season. So it's no surprise that Coach Jimwell is confident and is going hard with his team right now pagdating sa kanilang mga training. Pero alam nyo ba that Coach Jimwell also is sa tingin niya ay marami pang pagkakataon ngayon para mag-training for the rest of the season kaya hindi sila nagiging complacent. Back to you, Martin and Mikey. Maraming salamat, Sarah. Medyo nawala lang hininga doon si Sarah. Well, alam naman natin, birthday mo bukas. So pagbigyan muna para dito sa kasamahan natin si Sarah Carlos. Hinihingal doon si Sarah. Ang pagod ata, medyo gumaganda na yung laro natin kasi gumaganda na. Ang pinapakita nitong EAC, ito na naman si Francis Monsayak all the way to the basket. Di lang niya na-shoot doon. Ito, makikita natin kaya nakahabol itong EAC Generals dahil sa kanilang mga tres. Tatlo na para sa kanila. Isa lamang mula dito sa Perpetual. Gerald Dizon goes to Singontico against Sydney Onmubere. That's also a great matchup. Sadiwa. Perpetual moving the ball around. Jack Howe with a move. In and out. Sayang yung galaw doon ni Jack Howe. Nakakuha na siya ng separation dito kay Sydney Onmubere. Pero as we see, ang ganda talaga ng passion ni Dizon sa ilalim para kay Howe to bring them up by 6 again. 19-13 ang ating talaan. 8:04 to go here in the second quarter. Nakikita niyo si Gab Dagangon who had a strong game last time they played against the LPU Pirates. Big double-double for him. Tignan natin kung maduduplicate niya dito sa ating laro. Samantala, Onmubere making his move. Naagawan siya doon ni Prince Eze. Sa Diwa, goes to Dagangon. Masyado malakas. Tira niya doon. EAC running again. Morada decides to settle down against a taller Flash Sadiwa. Ito. Amado Lamino deep inside. He was in position. Pero naagawan siya doon. Singontico all the way. Again, Lamino sa ilalim. Napayungan doon ni Prince Eze. Sa kabila naman itong si Singontico. Natawagan ng offensive foul doon. So parehas ng teams na naman. Hindi makakonvert sa kanilang mga possession. Yun, kita natin yung tulak doon. Si Daryl Singontico. Pero maganda dito kay Lamino. Kaya naman, nag-pinty siya sa kabila. Yung sunod na replay, siya naman yung sumupalpal doon sa kabilang end ng ating ng floor. Pakita-kita yung sipag na pinapakita nitong si Lamino. Ito, tumira siya ng jump shot. Pumasok na rin para sa EAC Generals itong si Irvin Mendoza. Again, another ill-advised jumper doon para kay Lamino. Medyo nahihirapan nata siya dito kasi dalawang malaking import niya ang nagpapalitan.
para sa kanya. Last game kasi when they won against San Sebastian. San Sebastian is an all-Filipino lineup. Medyo walang nakakaharang sa kanya dun. Ngayon may dalawang enforcer itong Perpetual. Ano itong si Prince Eze, mas matangkad pa sa kanya, maigi 6'11 ito. Pero Remy Morada hits that short jumper. Pero it's the best chance for the locals to step up. Itong si Remy Morada is first on the list. Of course, we know that he can score in bunches and he shows that dun sa possession na yun. Last game na nila against San Sebastian Stags, 18 points siya doon. At syempre, 7 sa fourth quarter. Mr. Clutch for the EAC Generals. Eze inside. Too strong. Offensive rebound. Sadiwa going strong. Sadiwa, ginamit na lang niya yung lakas niya doon. Tsaka yung sipag niya. Nakakuha siya ng rebound doon. Kita mo yung jumper nitong si Eze. Siya lang yung tumalon sa pagkakataong ngayon. Basket and the foul. And the 3-point play opportunity para kay Sadiwa. Flash Sadiwa. Kapalitan to ni Kipido. In violation ang itinawag doon. Ito nakikita nyo sa ating screen sa ating birthday boy na si Sydney Onmubere. Balik ang bola dito sa EAC Generals. Well, of course, kung si Sydney Onmubere, ano pa ang magandang regalo para sa kanyang birthday kundi kunin ang panalong ito and take it 2 straight for the EAC Generals. Pasok na rin para dito kay Coach Ariel Season si Raymond Pascua. Na nakaman ba? Martin. Man ba ng teaming? Ay. Si Raymond Pascua ngayon. Hipster ang dating ito si Raymond Pascua. Pero alam natin, napaka-physical at napaka-bilis din ito ni Raymond Pascua. Nagawagin ito ng foul si Daryl Singontico. Ito yung tawag kanina. May malaki nga naman yung bantay doon. Kaya ginamit na niya yung kamay niya against dito kay Princess. Pero as we look at Jeffrey Coronel, itong game na to, 7 points na siya. Kota na siya. Yung average niya, 7 points sa game lang. Ngayon, nakakuha na niya yung kota na. Pwede nang umuwi itong si kung taxi driver to, boundary na. Unang quarter niya lahat ginawa yan. Mendoza goes for 3. Erwin Mendoza hits from downtown. Talagang ang 3-point line ang ginagamit itong EAC para makahabol. Another 3 there. Galing dito kay Mendoza. Down 3 na naman itong EAC. They need the stop para makahabol pa. Pero dagangon. Naabangan doon ni Hamadu Laminu. The EAC Generals. Mendoza with a spin. Mendoza with a shot. No good. Offensive rebound ni Hamadu Laminu and he draws a foul. Kita mo naman, tumuro lang si Mendoza doon, dumating na itong si Laminu for that block. The luxury of having someone like Laminu na protektahin yung paint ninyo ay malaki para sa team ni Coach Ariel. Samantala, we have a timeout on the floor para dito sa EAC Generals. Huwag po kayong maalas, magbabalik ang laban ng Perpetual Health Atlas at EAC Generals. And we are back here on ABS-CBN Sports 10 action. Ito, last game against the Stags, nag-struggle pa rin ang bench nitong EAC Generals. And alam naman natin the importance ng bench ng kanilang mga teams at inaasahan itong tatlong to gumawa. At mukhang si Onmubere lang ang nagpakita sa pagkakataong ngayon and 5 turnovers each itong tatlong to. At I'm sure at bumawi ang tatlong manlalarong ito si Pascua at si Onmubere ang nasa loob ngayon. Nabanggit sa akin ni Coach Ariel Season kanina, high moral sila ngayon after nung pagkakapanalo nila dahil syempre ang dami nilang heartbreaking losses before that game. Finally, they get their composure in the end game and look at that win against the San Sebastian Stags. At nakita natin doon ang potential nitong team ni Coach Ariel. Hindi pa gumawa yung bench niya yun at nakuha niya yung panalo. So consistency nila ang hihingi para dito sa EAC General. Ito na hawi ni Oliveria, itong si Pascua. Nakabenta din si Raymond Pascua yun Pang-artista yung dati nito si Raymond Pascua. Doon sa play na yun. Ito nga, babalik ang bola dito sa EAC Generals. Ito si Jinky Flores, another fan from EAC, cheering for the Generals. Si
Lane Lagman naman, bawi lang EAC, kaya yan. Pati daddy ko nag-enjoy manood dito sa NCAA, syempre. And I'm sure nag-enjoy yung daddy niya dun sa end-to-one opportunity dito kay Onwubere. And if he makes this, tie ball game na tayo dito. Ito naman, Team Office. Office, Altas fan to. Si Ruel Alba. So may Team Bahay, Team Arena, Team Office na pala tayo. Para sa mga nanonood sa kanilang mga opisina, binabati namin kayo at thank you sa pagtutok dito sa ABS-CBN Sports in Action para dito sa NCAA. Samantala, ito yung score kanina ni Sid Onwubere. He continues to be aggressive kahit nagmimintis siya kanina. And that's what he needs to do. Slowly, lalabas din yung laro niya dito. Nice swerve para dito kay Raymond Pascua. Naghahanap siya ng foul doon, hindi natawagan. Pero itong second quarter, kaya nga nakakahabol itong Generals, uminit yung shooting nila, 50% from the field. At kumanda rin ang kanilang depensa, holding the Altas to a 2-for-7 clip. Sana lang pinahabol ng EAC Generals. Akweti alley-oop, broken up by Hamadu Lamino. Abot na abot niya yun doon. Pero Akweti goes for the putback. Sorry turnover doon para sa EAC. Na-stop na nila yung alley-oop play doon para kay Bright Akweti. Apat sila doon, nakuha ng pa ni Bright. At nakanakaw play pa sa ilalim. Up by 3 na naman ang Perpetual. Onwubere gives it up to Mendoza. Mendoza making his move. Binigay dito kay IG King against Keep the Dog. Step back. Mahina para dito kay IG King. Kabdagangon all alone on the other end and he makes the easy layup. Very nice forward pass doon dito kay Keith Bido papunta kay Dagangon. Importante rin doon sa point guard. Nakikita mo kung sino open down the floor. Samantala, pumasok na rin para sa Perpetual si Nico Cabildes. Pascua gives it off to Onwubere. Bigay kay IG King. Mendoza, step back. Bigay kay Lamino. EAC moving the ball around. Pascua couldn't get a nice shot. Napayungan siya doon. Akweti with a sidestep and he draws the foul. Talagang si Lamino, lahat ng tira, hahabulin at hahabulin. At ito, may Dikimbi Mutombo finger wag pa siya doon. Kaya lang, hindi siya pinapansin ni Bright kasi nga, na-foul siya doon ni Mendoza. 2 shots para dito kay Akweti. Ito nga si Mount Lamino. Ganda ng timing niya para sa mga blocks. Kaya lang, finger wag, foul And Akweti at the free throw line. Hindi pa masyado nakakapuntos dito si Bright. Ito sa bench, si Prince Eze, kita mo naman yung luxury na meron si Coach Jimwell. Dalawang malakas na import ang meron siya. Palitan, 40 minutes of the game, meron siyang enforcer sa ilalim. Siyempre, napakalaking bagay niya dito sa NCAA. Pag meron kang inside presence, both on the offensive end at saka sa depensa. Ilang teams lang naman kasi talagang all Filipino. Of course, ang Letran nandyan. Nandyan ang San Sebastian. Talagang malaking bagay nga kung meron kang ganong klaseng player sa ilalim. Starters points natin kanina, Perpetual 19-7 lamang dito sa EAC. Pero yung bench naman ang nagpahabol sa Generals. Yun yung sinasabi natin at kumawi itong bench players ng EAC. Last game, nag-struggle sila. Ngayon sila naman ang kumakamada para sa EAC. Mintes pareho yung free throw ni Onwubere. 26-20 pa rin ang ating talaan. 3:15 to go here in the second quarter. Akweti goes for 3. In and out for Mr. Brightside. Na-shoot pa ni Bright yun Talagang ibang player na to. Pero kita mo naman, yung tapang ni Onwubere doon. Inatake itong si Bright Akweti. Isa sa mga buwis buhay moves. Ito ni Sydney Onwubere rather. Pero wala pareho yung tira nila doon. Keith Fido tumatakbo. Gives it up to Akweti, who scores the easy hoop inside. Another nice find doon para dito kay Keith Fido. Inatrack lang niya itong si Mount Lamino and the drop-off para dito kay Akweti for the easy 2. Pingkulit ang bola doon, pero Onwubere retrieving it. He goes to Monsayak. Nasiba doon ni Bright yung bola. May timeout dito si Coach Jimwell Gigan. Wag po kayong aalis. Magbabalik ang NCAA Season 92. Nagbabalik tayo dito sa Phil Oy Flying V Center. Ito na nga, ang backup
ni Bright Acueti. Prince Eze gumawa rin against the LPU Pirates. Kanina, inuulit-ulit natin yung palitan ng foreign athletes. Meron itong Perpetual Help Altas at ito si Prince Eze, 10 points, 8 rebounds, 4 on the offensive side nung last game nila. Kahit 14 minutes lang ang nilaro niya. So talagang quality minutes ang binibigay nitong si Prince Eze pag nagpapahinga si Mr. Brightside. Siyempre, that is a welcome addition and production para dito sa kampunan ni Coach Jim Waldican. Ay nakikita niyo si Prince Eze. At maganda nun, walang higitan sa dalawang player na yon. Kahit si Bright ang mas ginagamit, kita mo si Prince Eze, tahimik lang nakaupo sa bench at ready pumasok yan anytime. Lalo na ulit po ang kalamangan ng Perpetual Help Altas. 1:57 to go here in the second quarter. Parang hindi malampasan ng EAC, hinahabol nila. Kanina, natay na nila. Kaya lang, hindi lang talaga sila, they just can't get over that hump. Pero gumaganda naman yung depensa nila itong second quarter. 7-0 run para sa Altas. Dagangon. No. Bunsayak. Tumatakbo against Keith Fido. Gives it off to Cordelia. Ito, si Mary Gabriel. Fuego Altas. Go Antonio Jeffrey Corones. May pan dito si AJ Coronel. Si Darwin Mendoza naman. Nice shot daw mula kay Erwin Mendoza. Nanonood daw yung kanyang papa sa Dubai. Go EAC. Ito kamag-anak na ni Erwin Mendoza. Kanya-kanya may mga fans itong mga players natin. Kaya mag-tweet na kayo yung question of the day natin. All over the world ang ating sakop. Sana ako si. Ayun, sana ako si. Yun yung question of the day natin. Sana ako si. And then state the name na iniidolo ninyo at yung rason. Of course, tatry namin basahin yan on air. Ako, gusto ko maging Mikey Reyes eh. Iba rin. Cooking ka na rin. Chef Martin Javier ka na rin. Ito si Keith Fido. May tanga ng bola. Nabuta ulit sa kanya yung bola. Pull up for Fido. No good. Pasco with a rebound. Short lang doon para kay Keith Fido, pero importante yun sa mga point guards, especially when the shot clock is down. Makakahanap ka ng tira. Itong EAC scoreless in the last 4 minutes. Ang ganda sana ng simula nila para dito sa ating second quarter. Ito, minalas na naman sila to end the quarter. Sayak ng sa tres doon. So many chances for the EAC Generals to at least tie this game. Pero hindi nila magawa-gawa. Parang may barrier. May takip yung ring ng EAC ngayon. Pero maganda dyan, magpapalit sila after halftime. Tingnan natin kung nandun pa rin yung takip in the second half. Foul lang tinawag dito kay Hamadu Lamino. Una pa lamang yan kay Hamadu Lamino. Alam ni Bright that he has that strength advantage. Kaya talagang poposte niya itong si Hamadu Lamino every time he gets the chance. At ang maganda dito kay Bright, ready rin siya na pag may dumobol sa kanya, ready siyang kumik out. At kaya niyang hanapin yung mga open shooters nitong Perpetual at nandyan sila Dizon ready to fire from the outside. Ito ang inside-outside game ng Perpetual Help Altas. Very effective so far this season. Kaya nga nakahabol sila to a virtual tie. Second place sa ating team standings. Sumama na sila dun sa gulo. Sa itaas ng ating standing. Isa lang ang wala pang talo itong San Pedro Red Lions. Yung next fourth, tigda 2 talo lang. Last few seconds here in the first half. Another good stop doon para sa Perpetual. Bola nila with 5 seconds to go. Tingnan natin kung ano discard dito ni Keith Fido. Gerald Dizon to Acueti. Keith Fido takes the last shot. That's good if it counts. That counts if it's good, rather. Ito nga, that marks the end of the first half. 10-point lead para dito sa Perpetual Help Altas. As you guys can see, the highlights of this ball game. 9-0 run by the Perpetual Help Altas to end the first half. That is very big. Kanina, isa na lang inahabol nitong EAC Generals. Pero ngayon, 10 ulit. Huwag po kayong aalis. Bright Acueti, an
AJ Coronel, 7 apiece para dito sa Perpetual Help Altas. Magbabalik po ang ABS-CBN Sports in Action for the live coverage of the NCAA Season 92. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.